Mayong buntag mga igsoon. Salamat kay nindot kayo ang atong panahon karon human sa mga nag sunod-sunod nga kainit karon mga ulan na pud ang atong gi-expect ni nga moabot. Salamat niya nang mao nga panalangin. Og sa atong mga kaigsunan diya online, salamat sa inyong pag-uban kanato kanunay sa pagsunod sa atong mga pagtulunan. Magaampo na kita. Dalaygon ikaw o Diyos ning takna sa kabuntagon karon. Aniya na usab kami na nagkatigom ning dapita aron sa pagdayig, pagsimba kanimo. Ginoo, among itugyan among kaugalingon diya kanimo. Nga imong balang Espiritu Santo mao gayoy magauna sa among pagsimba, magadihog kanamo, magahatag kanamo kaalam ug pagsabot. Maingon man among mga kaigsunan nga nagapaminaw karon, asa man silang dapita, ikaw usab magaabot kanila, magapanalangin kanila. Kung ginatugyan diya sa imong ngalan nga gamhanan ang tanan, sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo ug manluluwas. Amen. Mao ni atong tema karong bulana, expressing our love for God through giving. O nakoy gamayng review tungod kay karon naman ang katapusang Domingo ni maong nga tema, pero manghinaot ako ug akong pagampo dili kani usab mahuman nga mao sang tema sa atong kinabuhi, kundi magapadayon kini siya hangtod sa katapusang gutlo sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, kaning expressing our love to God through giving. Og giunhan kini ni Pastor Alro sa tema o sa titulo nga "It's more blessed to give than to receive." Diya makita sa Buhat 20:35. Kini yang gikutlo sa gisulti ni Jesucristo. Apan ang nakanindot ani nganong blessed to give than to receive, kay our giving destroys our self-centeredness, eliminates our love for money, and keeps our love to God. Padayon dahil kita sa paghigugma sa Diyos. Kay matod pa, you can give without loving, but you can't love without giving. So, kung nahigugma kita sa Diyos, magapadayon gayon na atong paghatag kaniya. Og ang ikaduha, when we choose to share what we have, even with it seems scarce, God can multiply it and provide to us in ways beyond imaginations. O giuluhan ni Pastor Alro og beyond imaginations. Ug makita kini sa 1 King chapter 17, katong the widow at the Sariphat. So, nasay kita nga si Elijah o katong widow sa Sariphat, mao ni ilahang na-experience ilahang kaagi nga wa jud mahurot ang katong gamay arena o oil nga ingon pa sa balo, katapusan na lang ning lungag, unya maghulat na lang mi kanus ang mamatay, kay mao na to'y katapusang hungit niya og sa iyang anak. Unya naghangyo pa jud o nag-request pa jud si Elijah nga lutuan na para nako. Katapusan na lang hungit sa balo niya, iya pang pangayo para niya. Pero sa diyang gituman sa balo ang maong request ni Elijah o maong sugo, mao na ila na experience yan sa ilahang kinabuhi. Og ang ikatulo nga giuluhan usab ni Duksam o giving ourselves through service.
Mao kani ang gihimong ehemplo si David nga it's not a factor in serving God kay batanon pa man siya sa diyang nakig-away siya kay Goliath, and with God by our side, being inexperienced is not a factor. Dili day bahasihanan o hinungdan ang edad aron sa pagserbisyo sa atong Ginoo, kay bisan sa atong kagbatanon dunay milagro nga mahimo ang Ginoo o dili kani may kakumpara. Busa mao'y nindot nga eksperyensya o nindot nga sumbanan ang kinabuhi ni David kung sa pagserbisyo atong basihan. Buhis buhay nga pagserbisyo. Naliman kag makigsangka ka ng higante. Nya wala pa jud say kamangkaagan sa panggubatan. Noon nakapatay sa leon, nakapatay sa uso, pero wa pa sa kapatay og tawo. Pero sa diyang gituman niya unsay kabubuton sa Ginoo sa iyang kinabuhi, milagro na hitabo. Napatay ni David si Goliath. Pero ang pinaka-importanteng butang sa atong pagserbisyo nga atong hinumduman, kung si kinsa ang Dios nga atong giserbisyuhan, basig patakala po tag serbisyon, dili mauday ang Dios nga atong giserbisyuhan. Og si kinsa siya sa atong kinabuhi, wa dayta masayod nga wa pa dayta relasyon niya. Abi natog natay relasyon sa Ginoo kay sige man tag simba pero wa pa jud dayta kaila niya. Si David nakaila jud kung kinsa ang Dios sa iyang kinabuhi, mangwa say kahadlok sa pagserbisyo. Munang usahay kung magpanuko ta og serbisyo, basig wa pa jud ta nakaila kinsa atong Dios. Wa pa jud ta masayod kung si kinsa sa atong kinabuhi. Munang pinaka-importante kay in serving God, it is not about us. It is not about our own qualifications and feelings of inadequacies. It is about God's ability. Usay mahadlok ta, magpanuko ta, magduha-duha ta kay ato man tan-awon atong kaugalingon nga. Oy, wa ako'y kaya ano wa ako ka eskwela na. So, di ko kabalo na. Kaya atong gitan-aw kung ang ato mang abilidad unsay kaya nato, wa nato tan-awa kung unsay kaya sa Dios. Apan kung sa atong pagserbisyo ang gahom sa Dios sa atong basihanan, dili ta mahadlok, di ta manuko, di ta magduwa-duwa kay ang atong gibasihan, atong pagtuo nagbasi man sa iyang pagkagamahanan, dili man kung si kinsa kita, apan kung si kinsa siya. Mo na mga igsoon. Og karon magapadayon kita. As we express our love for God, we need to give all to God. Actually, iyahaman tanan sa Diyos. Kinsa ba'y tag-iya ni atong kinabuhi? Ang Diyos man. Kinsa may tag-iya sa langit o sa yuta? Ang Diyos man mo'y nagbugna. Kay siya man ang nagbugna sa langit o sa yuta o tag-iya sa atong kinabuhi. Mao nga dapat iyahapod ang tanan apan nagkinahanglan kini og pagtugyan diya kaniya kay gitagaan man niya og free will, pagpili sa pagdesisyon. Gitagaan ta niya ana nga katungod, asa ka ana siya'y tag-iya pero gitagaan kaniya katungod nga mo desisyon alang sa imong kinabuhi. Apan kung magapadayon kita sa pagserbisyo diya sa atong Ginoo, sa pagpadayag sa atong gugma, kung atong ihatag kay Kristo, dapat no reservation, no condition, no justification or excuses kay all for Jesus. Mo na uluan sa atong tun-an karon. All for Jesus. Makasulti ba ta nga amen? All for Jesus.
tanan iya kay Kristo, alang kay Kristo, para kay Kristo. Ato nang sabton karon, unsay pasabot anang all for Jesus. All for Jesus, it means complete surrender to His will. Lucas 22:42 nagaingon, amahan ko, kung imong itugot, kuha aning kupa ikan kanako, apan dili ang akong pagbuot may matuman, kundili ang imo. Oh, si Kristo kani nasayod kita. Katong hapit na siya dakpon. Kay balo naman siya nga ilansang siya, latiguhon siya, patiyon siya. Pero naghangyo siya sa Ginoo. Pero iyamang gisurrender yun ang iyahang kinabuhi sa Dios Amahan. Bisag gitagaan siya og freedom sa Dios, free will to choose. Pero iyang gisurrender ang iyahang kaugalingon, ang iyahang kabubuton, ang iyahang gusto. Naghangyo raman siya, wa man pud siya namugos. So, we can appeal to God. Kagahayan ni Hesukristo, pero kung unsay kabubuton sa Dios, dapat may matuman. Og si Kristo usab nagsulti siya mga disipulo, itong mga disipulo nga gustong mosunod niya. Then Jesus said to His disciples, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Complete surrender is to be willing to give up everything for the sake of Christ. Unsa man ang everything niya. Everything. Atong kinabuhi, ang pinakatapusang atong i-give up for the sake of Christ. Kahinumdum mo sa kinabuhi sa atong mga disipulo. O nagsangyaw sila sa pulong sa Ginoo. Adto sila sa mga dapit nga din naay mga tawong kinahanglang masangyawan sa iyang pulong. Latas og kabukiran, tabok og kasubaan, pero sa dihang gikinahanglan na ilang kinabuhi, wala nila gidumili. Nakasayod man ta sa history kung unsay natabo kay Pedro. Nag-request pa siya nga ilansan siya pabaliktad kay dili siya worthy nga ilansan sang sama kay Kristo. Si Esteban, unang biktima ni Apostol Pablo, gibato, usa ka ehemplo sa martir. Panbisag nagtinga na siya. Ngayo naghangyo pa siya nga Ginoo, pasayloa sila. Kaya wa sila masayod sa ilang gibuhat. Pero willing niya nga gi-give up ang iyang kinabuhi for the sake of Christ. Kita magka sakripisyo mga gamay. Ato namang i-question ang pagkagamahanan sa Dios. Ginoo, unsa naman eh. Ikaw rabi akong gialagaran. Wa bi ako ilaing gisimba. Nganong ingon ani man akong kinabuhi, wa ako kasabot. Umutubag pa sa ang Ginoo, wa pa mangganin ako pangayo ay mong kinabuhi. Pagsulay pa mangganin, nagreklamo na ka. Asa naman ang imong saad nga kung musunod ka nako, willing nga itugyan nimo imong kinabuhi kay mo na akong requirements. Take up their cross and follow me. Cross sa pagsakripisyo, cross sa pagsulay, cross sa pagantos. Ug ang katapusan niya mao ang kamatayon kung gikinahanglan ang pagkamartir. Sayon mo ato mga missionary, daghang uban mga martir. Daghang gipamatay dinhi. Tung niadto sila kay nagtuman sila sa sugo sa Ginoo. Diyang dapita sa norte, nasayod kita nga dunay gi atangan diha kay nahimong martir. Dito sa simbahan sa Basilan, sa sulod sa simbahan, nahimong martir. Samtang nagwali, gipusil. Wala pa ta naabot niya ng dapita. Pero complete surrender is to be willing to give up
everything for the sake of Christ. Giving ourselves for Jesus, sometimes we need to get out from our comfort zone and routine life activities. Kanibang hayahay na ta, maanad na ta, lingaw na ta. Di na ta gusto magkalisod-lisod. Di na ta gusto mo sakripisyo. Unya, basig, nagsigig panguhit na ang bala ang Espiritu Santo ba nga. Oy, balhin na po, balhin na. Lahi na po nga ministry adto dili ko, hayahay na dire. Dakog sweldo din Pero dire, makaingon yun, kumpara sa gawas, gagmay rin yung allowance. Dili yun ni comfort zone. O ban, maingon sila, comfort zone yun ang minister. Ay, sulayin yun dire kung comfort zone. Makaingon na yung dugay naman na yung sakripisyo dire. Mao na tinuod. Abi nila comfort zone. Pero sulayan nila, makaingon sila, dugay naman na yung sakripisyo dire. Gagmay ra na yung allowance dire. Mao na tinuod. Pero grasya yun na sa Ginoo. Pero maingon ang Ginoo, balhin na dito kay naidako-dakong allowance dito. Ay, salamat. Mao na tinuod. Pero padayon ta. If God calls you to do something that requires to give up your plan and ambition, so be it. Usay, nakalatag na atong plano. 1-year plan, 5 years plan, 10 year. Nakalatag na oy. Pero maingon ng Ginoo, dili na oy. Dili na mo'y gusto na ko nimo. Kini. Ganahan ta na. Ganahan ta nga. Nakalatag naman tato atong mga plano. Pero ingon sa Ginoo, ayaw na. Daghan na hitabo. Nindot na biya kayong plano sa akong kinabuhi sa una. Eskwela ko pagka-elektrisyan, kay mora may kaya sa akong ginikanan, pagkahuman mo, abroad ko, kay dakog sweldo ang elektrisyan nito sa abroad, ang skill, dakog sweldo. Kunya, magtigom ko kwarta, mutabang ko sa akong mga igsuon pa eskwela, magpatukod ko balay. Nga na akong plano, nindot kayo oy. Dili ba na nindot? Nindot na mutabang sa imong pamilya. Unsa man nga adto man ko dinhing dapita, naaman ko diri ron. Kay ako mang gisurrender akong kinabuhi diya sa Ginoo. Ginoo, ikaw na magbuot. Unsa ba yun mo gusto sa akong kinabuhi? Wa man ko'y kalipay, wa man ko'y kalinaw. Pero karon dili kabayran ang og kantidad, ang kalipay og ang kalinaw nga akong na sinatian. Tungod kay gituman ako ang kabubuton sa Ginoo sa akong kinabuhi. Some like Moses, wa man yun nahimo si Moses, daghan yung excuses kay dili yun siya gusto eh. Kaya numdum mo kung grabe yung kaning tagubwar sa Diyos og ni Moses. Pero di ika undangan sa Diyos igsoon. So, justification. Adili, Lord, di ko pwede. Ingon pa si Moses, di ko paano ba ako kaning utal ba ako mga istorya? Justification ang dato. Pwede, no? Dili, kay pasangyawon ko ka. Pero kay, gitalaan man siya, gitagaan man siya kang Aaron nga iyang speaker of the house. Wasay nahimo. Dagantang justification o condition, Lord, musunod ko nimo pero uli sa ako kadyot kay ako sa tong i-prepare akong panimalay dito. Akong amahan tiguang pa. Unya nagmamatay na siya kay ipahimutang sa nako siya. Valid man to nga rason. Pero ingon ni Kristo, pasad ditong mga minatay mo lubong sa ilang patay. Follow me. So, ang pagsunod na to sa Ginoo, pag musulti na siya nga, sige na, wala po na'y condition. All for Jesus is complete surrender of our will to His will. Usahay, moingon man yun ta, mo bargain man ta, basta Lord ha, basta di ko magkaliso dito ha, basta well provided ko dito ha. Pero
Ang Ginoo, provide man yun sa atong mga panginanglanon. Ilabi na sana human na nato mga wali na agian nga nadungog. Ug ang ikadua, giving all to Jesus is to do everything for the glory of God. Ingon pa ni Apostol Pablo, therefore whether you eat or drink or whatever you do everything for the glory of God. Bisag unsa imong buhaton, buhata aron sa paghimaya sa Dios. Daghang mga tawo nga na-misunderstood nila ning spirituality o secular life. Kanibang ang pagkinabuhi nga Kristohanon, gilahi nila ang pagserbisyo sa Dios, pagsimba, pagdayeg, pag-adtog simbahan. Ilan ang gilahi og sa ilang adlaw-adlaw nga pagtrabaho, sa ilang opisina o sa ilang negosyo. I-compartmentalize nila na siya. Unya, ingon ni Apostol Pablo, wala man siya nag-ingon nga, inig Domingo ra, muhatag kagimaya sa Diyos. Bisag unsa man imong buhaton, 24/7. Na, paunsa man akong tuwa ka dito sa imong trabaho, tuwa ka sa gawas. The Bible says, whatever you do everything for the glory of God. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Tagalog pa. While you are in your office work or field of work, while teaching or gahimo kasi mong janitorial work, sa imong trabaho sa pagka-maintenance, unsa man imong profesyon, doktor man ka, engineer man ka, abogado man ka, you are supposed to give glory to God. Manibot pasabot, ana, whatever you do, what kinds of professions you have. So while working, do your job with integrity. Diligently. Gatanaw man na imong boss or wala, imo na siyang buhaton para sa himaya sa Dios. O nga, bisag walay nagtanaw nga boss nimo, dili ka magbulakbol kay whatever you do for the glory of God. With integrity, diligently, kinasing-kasing nga pagtrabaho. Nya kung i-compartmentalize na to na nga lahi ang secular world na mulakwat sa jud ta. Wa pa ko kasabot ani sa una. Inig Lunes, kanang Lunes jud timputing trabaho kay electrician man ko. Wala akong engineer. Dito ko mo saka sa manhole. Kaya na may kisami ang upat ka building nga among gitrabahoan. Dito ko mag-apong niya. Kay matulog. Kay hangover. Kay mo, ang naandan pa man ako sa akong engineer. Manawag man to siya. Kay waman sa kabalog asa ko. Musinggit siya, Nong, makamata na ko na yun. Makatubag ko. Na ako kisami. Oo. Ano ba? So, maro kayo. Pero, di yun ay tumayo akong gibuhat. Maingon siya, dugay na may nung, wa pa man mahuman ang trabaho. Lisod kayo. Dili yun. Ikaw maayo, manggog ka. Kay katong akong engineer, electrical engineer, electrician bago na engineer, kabalo yun siya pila ka adlaw na mahuman. Kabalo siya nga gitulog-tulugar na ako. Pero, mga igsuon mo na itumong diya. Whatever you do, imong boss nagtanaw o wala, buhata imong trabaho, kinasing-kasing kay ang Diyos mo'y naglantaw. Amin ba? Kay kung ingon ana atong konsepto sa atong kinabuhi, wala untay maintenance nga tapulan. Oh, kay magkugi man yun ta. Magkinasing-kasing man ta sa pagtrabaho. O walay mga illegal nga mga negosyo. Kay ang atong giserbisyuhan ang Diyos man. So,
Your business should be not illegal. And yourself must not do monkey business. Sag-asa man ta. Kung estudyante ka, dili ka mangopya. Magtuon kag maayo kay para makapasar. Nya dili magtuon, magsalig pangopya para makapasal. So mo nay questionably diha. Remember, in everything give glory to God. Complete surrender to His will. Muna mga igsoon, as we express our love to God, it's all for Jesus. We'll do everything for His glory. Amen ba? Dili man ta perfecto kay masipyat man yun ta. Labi nag-usay, makakita ta gwapa kayong babae. Wow, sexy. Okay na to. We appreciate the beauty of His creation. Pero musulod sa itong huna-huna ang mga hugaw, mga bastos, mo na dili mao. Mong hinulsulan dayon. Mga yun ay pasaylo, surrender o sa dayon ang atong kinabuhi diha kay Kristo. Igsoon, gitagaan ta sa Dios og panahon, time, treasures, and talents. Ang atong kinabuhi alang lang kay Kristo. Kumusta imong kinabuhi, igsoon? Nagkinabuhi ba ka nga alang lang jud niya? Dili man gud ni pasabot kaning magkinabuhi alang kay Kristo nga sige tag pangadji, sige rag luhod, sige rag basag Biblia, dili man gud. Kay whatever you do everything for the glory of God. Bisag naghugas ta og plato diya, malipayon ta naghugas, wa ta sige bagulbol. For the glory of God. Nagluto ta, lipay kay ta sa tuong pagluto, wa ta sige bagulbol. For the glory of God. Muna siya diha. Pero nang limpyo, sige bagulbol. Kasahain noon. Nagtrabaho, gibayaan sa kauban, nagbagulbol. Unsa man ni na malikas pa kay lisod kay trabaho na siya dito. Grabe yung sakripisyo. Well, manubag to siya sa Ginoo, pero kung magtrabaho ka, ayaw nagpamalikas, ayaw na pagbagulbol nga makasa. Pwede rin siguro bagulbol nga dili makasa, pero magbagulbol nga nakasa kay imong curse tong imong kauban nga biyaan ka niya, pasagdan ka niya, amo na di maayo. Or sa atong pag-adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, kinsabay atong gialagaran, o kinsabay nalipay. Ang Ginoo ba jud mo'y nalipay, o ang ato rabang kaugalingon. Samtang nga, tanaw ta sa TikTok, sigurado na to nga nalipay ang Ginoo. Kay kung wala malipay ang Ginoo samtang nga tanaw ta jag TikTok, oy ayaw tanaw dia kay wa malipay ang Ginoo. Usahay dili ta conscious no? Sige tag tanaw sa salida, sa movie. Nya pagkahuman ni gampo nalipay ba katong Ginoo sa akong gitanaw? Nindot yun ang unahan na to. Malipay ba ka ang Ginoo sa akong tanawon? Pero usahay di man ta aware, di ta conscious. Hala, sige lag tanaw, sige lag kwan sa mga Facebook, wata ka matikod, wat na din malipay ang Ginoo sa atong gitanaw. Dili na yun to for the glory of God. Si Satanas na yun nalipay ato. Muna mga igsoon, atong bantayan nga tanan natong buhaton para sa Ginoo. Ako gani mismo, usahay, magpataka na kog buli niya, o anday malipay ang Ginoo ato. Ay, dili naman ta conscious, dili na aware. Salamat ako sa akong asawa kay og naa na siya, di ko kabasta-basta buli kay rebuke na yon.
ug ato lang kaugalingon natural nga kaning sundon sige ra kasi piyat oy. Sige ra pug pangayong pasaylo sa Ginoo nya. Magyapoy kausaban. So dili maayo. Dapat mausab jud. Amen ba? Amen. So more na atong pagtulon-an karong kabuntagon. Siguro igsoon naka-struggle sa imong kinabuhi ba nga dugay na nimo ginaantos. Nabay kay mga habitual sin nga dili nimo mag-give up, gusto nimo mag-give up pero dili nimo kaya. Siguro karon na ang panahon nga imo nang isurrender sa Ginoo. Nakay mga gisakripisyo sa imong kinabuhi nga nya problematic na kay ka wa ka malipay, isurrender na sa Ginoo. Mga pag-antos nga gidaladala na nimo sa imong kinabuhi, i-surrender sa Ginoo. Mabasig mo na iyang kabubuton nimo. Imo madawat. Pero kung dili na niya kabubuton, basig binuhatan sa kaaway, i-surrender sa Ginoo. I-give up. One time sa kung kinabuhi, sa diyang i-surrender nako, nawadaan ko gana. Uy, sa una, ganahan ko buhat ato, pero sa diyang i-surrender na sa Ginoo, wala na ko'y gana mo buhat ato. Dili na siya maayo, abi na kog okay ra. Na mga ingon ana nga routine nga ginabuhat na to adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Nya usahay burden na kita. Nabugatan na kita nya. Wa day nato i-surrender sa Ginoo. I-surrender na to sa Ginoo. Siguro atong problema, atong pamilya, atong mga anak, kapika sa kinabuhi, silingan, samok na kayo para nimo. I-surrender sa Ginoo. Tagaan kanya kalinaw o gugma. Pulihan o pagsabot o paghigugma. I-surrender na to sa Ginoo. Igsoon. Magkaampo kita. Ginoong Diyos, ning takna sa kabuntagon karon, aniyay mo mga kanakan. Niya sila aron sa pag tugyan sa ilang kinabuhi diya kanimo. Kaya ang pag-express among paghigugma diya kanimo, dili lang man pinagi sa mga butang ning kalibutan. Dili lang sa talento nga imong gahatag namo, dili lang sa oras, kundi ang tibuok namong kinabuhi alang sa imong kahimayaan. Kung pag-ampo nga kung unsay man imong gusto sa among kinabuhi, amo ning masabtan ug among mabuhat o Dios. Wa ko masayo Ginoo kung unsa man ang mga gibugaton ngay pasan si mga kanakan. Wa ba sila makasabot sa ilang mga pagsulay karon? Tabangi sila o Diyos nga makasabot. Huwag ilang itugyan niya kanimo ang tanan. I-surrender nila yung mga gibugaton nga ilang gidala. Labaw sa tanan ang ilang kinabuhi diya kanimo. Kani ako mga pag-ampo sa ngalan nimo o Ginoo Kristo among manluluwas. Amen.